May mga tao na hindi humihiling dahil kailangan nila ng tulong. Humihiling sila para makita kung gaano kanila kayang kuhanan. Napansin mo ba na habang mas madami kang ibinibigay, mas nababawasan ang respeto sa'yo? Isa ito sa pinakamahirap na katotohanang tanggapin, lalo na kung mabait, maaasahan at responsable ka. Tinuturo ng lipunan na ang pagsabi ng oo ay nagpapabuti, nagpapa-generous at nagpapalakas sa atin. Pero ayon sa Stoic philosophy, hindi lahat ng hinihiling ay dapat mong ibigay. Babala ni Marcus Aurelius, kung hindi ka mag-iingat, ang priorities ng ibang tao ay dahan-dahang papalit sa priorities mo. Hindi marahas, hindi malupit, kundi sa magalang na pakiusap, emosyonal na pressure, at subtle na guilt. Hindi lahat ng pakiusap ay inosente. Kadalasan, sinusubukan lang ang boundaries mo, ang respeto mo sa sarili, at ang sense of worth mo. Ang delikado dito, bawat beses na ibinigay mo ang dapat mong protektahan, tinuturuan mo silang tratuhin ka. Ngayon, pag-uusapan natin ang 5 bagay na huwag mong ipamigay. Kahit maganda ang pagkakahiling nila, kasi ang boundaries ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pundasyon ng payapa, disiplinadong at matatag na buhay. Isa, huwag mo ibigay ang oras mo sa demand. Ang oras ay hindi lang simpleng minuto sa orasan. Ang oras ay ang buhay mo sa pinakaraw na anyo. Bawat minuto na ipinapamigay mo, hindi mo na mababawi. Pero ito ang unang bagay na parang entitled ang mga tao na hingin. Hindi naman agresibo, hindi bastos, kundi casual, magalang, na parang automatic ang oras mo para sa kanila. Pwede bang mabilis ang call? Isang maliit na pabor lang naman. Saglit lang to. Madalas hindi naman dangerous pakinggan ang mga pakiusap. Mukha pa nga reasonable. At yun ang dahilan kung bakit effective. Sa modernong buhay, lalo na sa trabaho, pamilya, at social circles, boundaries ay sinusubukan sa oras. Hindi nila agad hinihingi big sacrifices. Nagsisimula sila sa pag-interrupt sa'yo, sa pag-aakalang available ka, sa pag-normalize ng access. Unti-unti, hindi na sa'yo ang schedule mo, reactive ka na lang, hindi deliberate. Sa Stoic perspective, hindi ito productivity issue, self-respect issue ito. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong hayaang ang utak mo ay hilahin ng demands ng iba't ibang tao. Naiintindihan niya, at madaming hindi, na kapag may control sa oras mo, may control na rin sila sa focus, energy, at priorities mo. Kapag ibinibigay mo ang oras mo anytime, tinuturuan mo silang na ang buhay mo ay flexible, pero ang sa kanila ay fixed, na ang urgency nila ay mas importante kaysa intention mo, na lagi kang adjustable. Ganito nagsisimula ang resentment. Unti-unti kang nanghihina, nadidistract, at narerelasyon mo ang sariling goals mo para lang magpa-comfort ng iba. Ang Stoic ay hindi nakakalimutan na ang kindness ay iba sa availability. At ang pagiging disiplinado sa oras, hindi ka ginagawang selfish, ginagawang sovereign. Naniniwala ang Stoics na ang primary duty mo ay mabuhay ayon sa reason, hindi ayon sa interruptions. Kapag lumilihis sa tunay na mahalaga ang isang bagay, deserve nitong suriin kahit magalang ang approach. Ang susi ay hindi aggression, kundi pause. Bago tumugon, huminto, huminga, tanungin ang sarili. Aligned ba to sa gusto kong buhay ngayon? Kung hindi, hindi mo kailangang mag-explain ng mahaba. Hindi mo kailangang magpa-cushion ng emosyon. Hindi mo kailangang magpa-guilty sa yes. Simple lang. Hindi ko kaya ngayon. Hindi workable sa akin. Balikan ko na lang. Eto pa, kung sino ang re-respekto sa'yo, mag-a-adjust sila. Yung nagbe-benefit sa lack of boundaries mo, magre-resist. At yung resistance ay impormasyon. Hindi lahat ng bagay na external ay deserve ng response.
May mga bagay na deserve ng distance. Kapag tumigil ka sa instant na availability, hindi ka nawalan ng magandang relasyon. Na-expose mo lang kung sino unhealthy. May power sa pagpili kung kailan at paano mo ibibigay ang oras mo. Signaling na ang buhay mo ay may direksyon. Hindi open territory. Hindi drifting. Dito nagbabago talaga. Kapag protektado ang oras mo, reclaim mo ang attention mo. Kapag nakuha mo pabalik ang attention mo, agency mo naman. At pag may agency ka, hindi ka na living at the mercy ng expectations ng iba. Tandaan, ang busy ay hindi issue. Lack of boundaries ang problema. Oras mo ay hindi pabor na utang mo sa mundo. Resource ito na harus mong i-invest ayon sa values mo. Ibigay mo ng deliberate o iba ang gagamit nito para sa iyo. Dalawa, huwag mong ibigay ang emotional labor ng libre. Hindi lahat ng pagod ay galing sa trabaho. Yung iba galing sa pagdadala ng emosyon na hindi naman dapat sa iyo. Emotional labor, isa sa mga pinaka-invisible na bagay na kinukuha ng tao sa iyo. Walang formal request, walang transaction. Nangyayari quietly sa mahahabang usapan, paulit-ulit na venting, at emotional dependence kunwari closeness. Hindi nila sinasabing, pwede ba kitang pagkargahan ng emosyon ko? Ang linya ay, pwede ba kitang kausapin saglit? Ikaw lang ang makakaintindi. Ikaw lang ang mapagsabihan ko nito. Sa simula, mukhang tiwala, intimacy, needed. Pero habang tumatagal, may pattern na. Sila ang nagsasalita. Ikaw ang nakikinig. Sila ang nagre-release. Ikaw ang sumasalo. Tapos, pag ikaw naman ang magsalita, wala nang space. Stoicism dito. Clear ang boundary. Responsibilidad mo ang sarili mong inner state. Hindi mo responsibilidad ang emosyonal na gulo ng iba. Hindi ibig sabihin nito cold ka, kundi may discernment. Naniniwala ang Stoics na ang bagay na paulit-ulit pumasok sa utak ay humuhubog ng karakter mo. Kapag palagi mong pinapapasok ang anxiety, galit at gulo ng iba sa mundo mo, unti-unti kang nawawala ng clarity. Ang kapayapaan mo nababawasan, hindi dahil mahina ka, kundi dahil wala kang filter. Dito na-trap ang madaming malakas at capable na tao. Ang emotional endurance ay napagkakamalang virtue. Naniniwala silang being there for everyone ay proof of moral strength. Pero totoo, ang walang limit na emotional availability kadalasan galing sa avoidance. Ipinag-iwasan magsabing no. Discomfort, takot na mukhang cold. Sabi ni Seneca, mas madalas tayong nagdurusa sa imagination kaysa reality. At may isa pa, nagdurusa din tayo sa proximity. Sa pakikinig ng parehong problema, paulit-ulit, nabubuhay ka sa mental loop ng iba. At ang loops hindi umuusad. Pansin mo ito. Nalulungkot ka pagkausap sila, hindi gumagaan. Bihira nila tanungin kung kamusta ka at kung mayroon, saglit lang. Ang problema nila, hindi nagbabago, hindi nalulutas, walang aksyon. Gumagaan sila pagkatapos kausapin ka. Ikaw, mas mabigat ang pakiramdam mo. Hindi ito connection. Extraction ito. Stoicism, turo kontrol ng input at reaction. Katulad ng pag-iingat sa kinakain, dapat bantayan ng atensyon mo ang kinikilala mo para protektahan ang utak mo. Pwede kang mag-limit ng emotional access. Pwede kang makinig, pero hindi absorbin. Pwede kang mag-care, pero hindi mag-carry. Pwede kang mag-support, pero hindi isakripisyo ang stability mo. Ang stoic response, hindi dramatic confront, kundi measured adjustment. Shorter usapan, clear limits. Redirect ang responsibility pabalik sa kanila. Hindi fixing, kundi pause. Hindi rescuing, kundi reflect. Hindi absorbing, kundi return the weight. Minsan kailangan sabihin, hindi ako okay, hindi kaya ngayon. Minsan change topic. Minsan umatras ng buo. Ito ang totoo na hindi masabi ng marami. Yung umaasa sa emotional labor mo, madalas ayaw ng boundaries. Hindi sila masama,
pero naging bahagi na ng coping system nila ang availability mo. Pag nagbago ka, masisira ang sistema at hindi mo na kasalanan ang discomfort nila. Sabi ni Marcus Aurelius, may power ka sa utak mo, hindi sa outside events. Ang emotional labor ng libre, binibigay mo ang kapangyarihan mo. Binubuksan mo ng outside turbulence ang pananahon ng loob mo. Stoicism ay hindi tungkol sa pagtigas ng puso. Ito ay tungkol sa pagpapalakas ng puso. Compassion na walang structure leads to burnout. Empathy na walang limits leads to self-erasure. Ang payapa mo, ang clarity mo, ang emotional steadiness mo, hindi infinite resources. Resulta ito ng disiplina, at ang disiplina ay nangangailangan ng boundaries. Kung tunay kang rinerespeto, mag-a-adjust sila kapag iningatan mo ang energy mo. Kung nawala sila, hindi naman sila tunay na kasabay sa buhay mo. Tandaan mo ito, hindi mo responsibilidad ayusin ang emosyon ng iba na ayaw nilang ayusin sa sarili. Mag-offer ka ng presence, hindi absorption. Perspective, hindi sacrifice. Care, hindi collapse. Dahil ang awa na nagkakahalaga sa iyo ng kapayapaan ay hindi kabutihan. Ito ay pagtataksil sa sarili. 3, huwag mong ibigay sa kanila ang access sa mga desisyon mo. May kakaibang pagkakaiba sa pagitan ng pagtatanong dahil sa malasakit at pagtatanong dahil nais kontrolin. At kung hindi ka magbabantay, hindi mo mapapansin yon. May mga tao na ayaw talagang tumulong magdesisyon. Gusto lang nilang maging parte ng desisyon dahil ang impluwensya ay parang kapangyarihan. Madalas, tahimik lang ang simula. Sigurado ka ba dyan? Nag-aalala lang ako para sa'yo. Kung ako, iba ang gagawin ko. Sa ibabaw, parang walang masama. Parang may malasakit pa. Pero habang tumatagal, hindi humihinto ang tanong. Sinusundan nila bawat desisyong gawin mo. Career, relasyon, lifestyle, bilis ng buhay. Unti-unti, ang mga desisyon mo nagiging parang group discussion. At nang hindi mo namamalayan, nagsisimula ka ng humingi ng pahintulot. Imbes na linaw. Malinaw ang linya ng stoicism dito. Yung ibang tao, hindi naman sila ang nabubuhay sa resulta ng choice mo. Ikaw, si Marcus Aurelius, paulit-ulit niyang paalala sa sarili na walang ibang pwedeng mag-isip, pumili, o kumilos para sa kanya. Hindi yon pagiging mayabang, kundi responsibilidad. Alam ng isang stoic na ang pagbibigay ng desisyon, kahit emosyonal, ay uri ng pagpapabaya sa sarili. Kapag binigyan mo ng access ang ibang tao sa desisyon mo, binibigyan mo rin sila ng access sa direksyon mo. At ang direksyon ang bumubuo ng buhay. Maraming nagtatanong, hindi para maintindihan ka, kundi para istir ka. Minsan patungo sa kung saan sila komportable. Minsan patungo sa paniniwala nila. Minsan patungo sa kung saan hindi ka malayo, predictable, at manageable. Kaya ang unsolicited advice bihira maging neutral. Madalas balot sa concern, pero sa ilalim ay discomfort sa autonomy mo. Pansinin mo ang pattern. Mas tinatanong ka kapag umaangat ka. Mas nag-aalala sila kapag nagbabago ka. Mas nagbibigay sila ng advice kapag ang landas mo ay hindi kapareho nila. Hindi iyon guidance, kundi clash sa independence mo. Tinuro ng stoicism na ang linaw ay manggagaling sa loob, sa maayos na pagninilay, hindi sa external consensus. Ang endless validation ay nagpapalabnaw ng judgment. Tinuruan ka nitong magduda bago kumilos at magpaliwanag pagkatapos. At ang pagpapaliwanag ay bitag. Mas maraming paliwanag, mas maraming debate, mas maraming debate, mas naaalis ang authority mo sa sarili. Sa huli, hindi ka na nagpapasya, kundi nagde-defend. Ang Stoic hindi dinidefend ang mga pasya niya sa parang korte. Hindi ibig sabihin nito tatanggihan lahat ng advice. Ibig sabihin nito, pipiliin mo sino ang may access. May pagkakaiba ang counsel at commentary.
Ang counsel ay galing sa mga taong nakakaintindi sa values mo, respetado ang agency mo, at zen sa huling salita mo. Komentary ay galing sa mga akala entitled sila sa opinyon dahil lang nandyan sila. Isa nagpapatibay sa iyo, isa nagpapalabnaw. Tinuro ni Epictetus na kung gusto mong umangat, dapat handa kang magmukhang hangal sa mata ng iba. Ang ibig niyang sabihin, kapag tumigil ka sa pangangailangang maapruban, titigil ka rin sa paghubog ng buhay mo base sa reaksyon ng iba. Dito madalas nahihirapan ang marami. Nagkakamali ng peace at agreement. Nagkakamali ng harmony at compliance. Nagkakamali ng advice at authority. Ang sagot ng Stoic ay calm, hindi confrontational. Hindi ka nakikipagtalo. Hindi ka nagpupumilit. Hindi ka overshare. Sagot mo simple, maikli. Desisyon mo pribado. Galaw mo tahimik. Naisip ko na, okay to sa akin. Komportable ako sa choice ko. Wala nang debate. Wala nang defense. Tingnan mo ano mangyayari next. At yung may respeto sa'yo, tinatanggap boundary mo kahit hindi sila sang-ayon. Yung sanay sa openness mo para ma-influence, mas magpupumilit. Yung push na yan, nagsasabi ng motibo. Kapag iba ang may access sa decisions mo, natututo silang negotiable ang buhay mo. Kapag kinuha mo ulit ang access, bumibigat ulit ang choices mo. Nagpapahiwatig na ang landas mo. Hindi public project, hindi isolation ang stoicism. Authorship ito. Pwede kang makinig ng hindi sumusunod. Pwede kang mag-consider ng hindi nagpapakumbaba. Pwede kang makinig ng hindi binibigay ang manibela. Ito ang katotohanang madalas huli ng matutunan. Kapag hinayaan mo ang iba magdesisyon para sa iyo, hinayaan mo rin silang maghugis ng regrets mo. At sila hindi makikibit balikat sa regrets na yon. Hindi kumiti ang buhay mo. Personal responsibility ito. Bantayan mo ang choices mo, gaya ng pagprotekta mo sa oras at energy mo. Hindi dahil mas mataas ka, kundi dahil accountable ka. Advice nagiging control kapag pinipilit. Autonomy nagiging lakas kapag pinoprotektahan. Piliin mo ng mabuti sino ang may boto. Tandaan mo, ang huling desisyon, sa'yo pa rin. 4, huwag mong ibigay ang katahimikan mo sa harap ng walang galang. Ang katahimikan pwedeng malakas, pero pwedeng naging permiso rin. Maraming mali ng intindi dito sa Stoic na idea. Alam nilang mahalaga ang calm, restraint, at emotional control. Akala nila kailangan tiisin lahat ng tahimik. Naniniwala sila na ang katahimikan nagpapakita ng maturity, hindi affected, taas sa ingay. Minsan tama, minsan hindi. Nasa choice ang pagkakaiba. May delikadong katahimikan na walang kinalaman sa wisdom. Katahimikan dahil sa takot. Takot sa conflict, takot ma-dislike, takot maging awkward. Kapag takot ang pinagmulan, hindi nito pinangangalagaan ang dignity mo. Nilalason pa. Bihirang loud pumasok ang disrespect. Dumadaan sa mga joke na medyo lumalagpas. Comments na subtly nagpapaliit sa'yo. Sarcasm na parang humor lang. Passive-aggressive na remarks na pagdududahan mo kung totoo ba yung nangyari. At dahil subtle, mag-aalangan ka. Hindi na worth it. Baka di nila sinadya. Hayaan ko na lang. Yang pag-aalangan ang opening. Hindi pagtitiis ang turo ng Stoicism. Self-command ang turo nito. Madalas magsalita si Marcus Aurelius tungkol sa inner calm, pero hindi niya sinabing dapat hayaan mawasak ang karakter mo para sa comfort. Ito ang totoo. Kapag pinipili mong tumahimik sa harap ng paulit-ulit na disrespect, hindi ka nagpe-preserve ng peace. Itinuturo mo sa tao kung paano ka tratuhin. Ang disrespect ay nabubuhay sa ambiguity. Kapag walang sinasabi, sila ang naglalagay ng meaning. Akala nila okay, mahina, o walang pakialam ka. Bihira silang mag-assume ng restraint. Kapag nalampasan ang linya ng walang consequence, tumatawid ulit sila. Dito madalas nahihirapan ang mga disiplinadong tao. Hindi sila reactive. Ayaw nila ng drama.
Ayaw nilang bumaba sa level na yon. Kaya tiis ng tiis hanggang ang tiis nagiging tahimik na galit. Binabala ng stoicism laban sa korosyon na ito sa loob. Anger na nakatago, hindi nawawala. Humihigpit ito, nagpapalabo ng judgment, nagpapalit sa calm, nagiging bitterness. Ang solusyon ng Stoic hindi explosive confrontation, kundi measured clarity. Hindi mo kailangang lakasan boses, hindi mo kailangang mang-insulto, hindi mo kailangang manalo. Kailangan mo lang pangalanan ang ugali, kalma, maikli, walang emosyon. Hindi na kailangan yung comment. Ayaw ko sa ganitong pagsasalita. Respetuhin natin. Yun lang. Walang lecture, walang paliwanag, walang emotional charge. Malakas ang epekto nito. Tinanggal mo ang confusion. Naglagay ka ng malinaw na linya kung ano ang pwede o hindi. Pinapaharap mo ang tao sa ugali niya, sa halip na magtago sa tono o humor. Tinuro ni Epictetus na hindi natin kontrolado paano kilos ng iba, pero kontrolado natin ano ang tinotolerate natin. Ang tolerance ay choice, at kapag naging habit ito sa walang galang, nagiging self-neglect. May mahalagang distinction din. Silence by strength ay strategy. Silence by fear ay gastos. Pwede pumili ang stoic ng katahimikan kapag engagement lalong magpapagulo. Kapag ang tao naghahanap ng reaction, attention, o escalation. Sa mga sandaling yon, silence ay withdrawal ng energy. Pero kapag ang katahimikan ay nagpapahayaang ulit-ulitin ang disrespect, hindi na strategy ang silence. Surrender na ito. At ang surrender, lagi may bayad. Bantayan mo paano magsagot ang tao kapag kalma mong tinukoy ang boundary. Ang may self-awareness, magbabago. Ang may respeto, magsusori. Ang dating sanay sa katahimikan mo, magre-resist, magde-deflect o mag-mock. Yung reaction na, yun na, nagsasabi ng lahat. Hindi tungkol sa pagiging liked ang stoicism. Tungkol ito sa alignment ng reason at self-respect. At ang self-respect, nangangailangan ng aksyon kapag nalampasan na ang linya. Hindi ibig sabihin nito, aggressive ka. Ibig sabihin, grounded ka. May karapatan kang maging kalmado at matatag, composed at malinaw. Pinapayagan kang protektahan ang iyong dignidad ng walang emosyonal na kaguluhan. Tandaan mo ito, ang kapayapaan na nakasalalay sa pagkalimot sa sarili ay hindi tunay na kapayapaan. Iyon ay pag-iwas. Ang tunay na panloob na katahimikan ay nanggagaling sa kaalaman na kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili kapag importante, nang hindi nawawala ang kontrol, nang hindi nawawala ang pagkatao. Makapangyarihan ang katahimikan kapag pinili mo ito. Kapag pinilit, nagiging kahinaan. Huwag paghaluin ang pagtitiis sa kabutihan. Huwag paghaluin ang pagiging magalang sa paggalang sa sarili. Magsalita kapag may lumabag sa limitasyon mo. Umatras kapag nagpapatuloy ang pattern. At lumakad palayo kapag wala ng respeto. Dahil ang katahimikan ay hindi dapat maging kapalit ng dignidad mo. At ang isang stoic, hindi ipinagpapalit ang respeto sa sarili para sa pansamantalang ginhawa. 5. Huwag mo silang bigyan ng walang limitang pangalawang pagkakataon. Madalas pinupuri ang pagpapatawad bilang lakas, pero ang walang hanggang pagpapatawad ay kadalasan nabibigyang kahulugan bilang kabutihan. Gumagawa ng malinaw na pagkakaiba ang stoicism dito. Isa na madalas hindi pinapansin ng marami sa kanilang ikasasama. Maging tao ang magpatawad. Pero ang paulit-ulit na ilantad ang sarili sa parehong sakit ay hindi kabutihan. Ito ay kapabayaan. May mga taong hindi nagbabago dahil pinatawad sila. Paulit-ulit nila itong ginagawa dahil pinapayagan sila. Karaniwan, mukhang totoo sa simula. Hindi ko sinadya, pangako, hindi na mauulit. Dumaan lang ako sa mahirap na oras. At dahil makatuwiran ka, may empathy at patas,
Binibigyan mo sila ng isa pang pagkakataon. Tapos isa pa, isa pa. Sa bawat pagkakataon, naniniwala kang ito na ang pagbabago. Pero wala namang pagbabago. Paulit-ulit lang. Tinuturo ng Stoicism ang simple pero hindi komportableng katotohanan. Nahahayag ang pagkatao sa pattern, hindi sa pangako. Madaling magbitaw ng salita, apologiya. Mahirap ang pagbabago. Binalaan ni Marcus Aurelius na huwag umasa na may gagawa ng hindi ayon sa kanilang likas. Hindi ito cynicism, kundi kalinawan. Kapag palaging ipinapakita ng tao kung sino sila, ang Stoic response ay hindi pag-asa. Ito ay pag-a-adjust. Walang limitang pangalawang pagkakataon. Tahimik na sinisira ang respeto mo sa sarili. Sa bawat pag-excuse mo sa parehong ugali, may mensaheng ipinapadala hindi lang sa kanila, kundi sa sarili mo rin. Sinasabi mo sa sarili mong malambot ang hangganan mo, na ang sakit mo ay pwedeng pag-usapan, na mas mahalaga ang intensyon kaysa consistency. At habang tumatagal, may something na nagbabago sa'yo. Nagiging hesitant ka, nagiging guarded ka, nagiging maliit ka sa paligid nila. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil lagi kang handa sa pagkabigo. Hindi malupit ang Stoicism. Precise lang. Hindi nangangailangan ng paghihiganti. Hindi nangangailangan ng parusa. Nangangailangan ito ng realism. Hindi pinuputol ng Stoic ang tao sa unang pagkakamali. Pero hindi rin pinagpapalit ng Stoic ang awa sa pagiging bulag. May hangganan kung saan ang pasensya ay tumitigil sa pagiging karunungan at nagiging sarili mong pagdurusa. Ito ang kritikal na tanong ng Stoicism. Nagbago na ba ang kilos o pinaganda lang ang sorry? Suriin mong mabuti. Umaakma ba ang gawa nila sa sinasabi nila? Tinatanggap ba nila ang responsibilidad ng walang halong pag-iwas? May nababagong adjustment ba sa pagdaan ng panahon? O nire-reset lang nila ang cycle? Sakit, sorry, ginhawa, ulit. Hindi aksidente ang cycle na yan. Sistema yan na gumagana lang kung ikaw ay patuloy na nakiparticipate. Sinulat ni Seneca na mas madalas tayong magdusa kaysa kailangan dahil nabigo tayong matuto mula sa karanasan. Sa konteksto ng relasyon, nanggagaling ang sakit sa pag-ignore ng ebidensya pabor sa pag-asa. Ang pag-asa mukhang mapagbigay. Ang distansya mukhang malamig. Pero pinapaalala ng Stoicism, ang distansya ay pwedeng maging isang gawa ng respeto sa sarili. Ang pagpapatawad hindi nangangailangan ng tuloy-tuloy na access. Ang pag-unawa hindi kailangan ng tuloy-tuloy na exposure. Pwede kang magbitaw ng galit nang hindi binubuksan ulit ang pinto. Dito kadalasang nahihirapan ang tao. Naniniwala silang ang pag-alis ay pagiging harsh, hindi mapagpatawad o moral na mababa. Pero tinatanggihan ng Stoicism ang ganitong emotional blackmail. Ang tungkulin mo ay hindi ang panatilihin lahat ng koneksyon. Ang tungkulin mo ay panatilihin ang iyong pagkatao at kapayapaan. Ang Stoic response sa paulit-ulit na sakit ay hindi galit. Ito ay pag-alis. Tahimik, kalmado, tapos na. Walang announcement, walang dramatic exit, walang mahahabang explanation. Distansya lang. Hindi parusa ang distansya. Protection ito. Kapag tumigil ka sa pagbibigay ng unlimited chances, may malakas na nangyayari. Nagkakaroon ka ng stability. Nagkakaroon ka ng kalinawan. Nagkakaroon ka ulit ng tiwala sa sarili. At tumitigil kang mabuhay sa anticipation ng disappointment. Pansinin mong mabuti kung paano tumugon ang tao kapag natapos na ang chances. Ang totoong nagmamahal sa iyo, magmumuni-muni. Ang umasa sa tolerance mo, mag-aakusa. Ang nakinabang sa pagpapatawad mo, mapapanik. Wala sa mga reactions na yan ang kailangan mong sagutin. Tinuturo ng Stoicism na hindi mo responsibilidad kung ano ang maramdaman ng iba tungkol sa hangganan mo. Responsibilidad mo na panatilihin ang mga ito. Ang unlimited chances nagtuturo sa tao na optional ang consequences.
Ang limited access nagtuturo na kailangan ang respeto. At ito ang huling katotohanan. Mahirap pero nakakalaya. May mga tao lang natututo kapag tinanggal ang access. May mga tao hindi natututo kahit kailan. Sa dalawang kaso, pareho ang role mo. Umatras. Hindi ka obligado manatili sa sitwasyong paulit-ulit na lumalabag sa values mo. Hindi ka obligado magsakripisyo ng kapayapaan para sa history. At hindi ka obligado magbukas ulit ng sugat para patunayan mong mabait ka. Ang kabaitan na walang pag-iisip ay hindi kabutihan. Ito ay vulnerability na walang proteksyon. Hindi ka pinatigas ng stoicism. Pinatalas ka nito. Magpatawad ng isang beses. Magsuri ng mabuti. At kung nagpapatuloy pa rin ang pattern, piliin ang distansya ng walang guilt sapagkat minsan ang pinakarespetadong sagot ay ang pinakatahimik. At ang distansya, kapag pinili mo, ay hindi abandonment. Wisdom ito. Ngayon, nadaanan natin ang 5 bagay na hindi mo dapat ibigay sa ibang tao kahit magalang silang humiling. Hindi iyong oras mo on demand. Hindi iyong emotional labor mo ng libre. Hindi kontrol sa iyong mga desisyon. Hindi katahimikan sa harap ng kawalang respeto. At hindi unlimited na pangalawang pagkakataon. Hindi ito mga patakaran para maging malamig ka. Prinsipyo ito para maging malinaw ka. Hindi kailanman tungkol sa paghiwalay ang stoicism. Ito ay tungkol sa pag-refuse na iwan ang sarili para lang matanggap ng iba. Kapag pinrotektahan mo ang 5 area na ito, hindi ka nawawala ang pagkatao mo. Kinukuha mo ulit ang iyong authority. Tumitigil kang mag-react ng walang kontrol. Hindi mo na ninenegotiate ang worth mo. Nagsisimula ka ng kumilos sa buhay ng kalmado at matatag. Ito na ang pinakaimportanteng parte. Practice. Pumili ka ng isang boundary mula sa video na ito at gamitin mo ngayong linggo. Mag-pause bago ka magsabi ng oo. Mag-shorten ka ng conversation na nagpapagod sa iyo. Magdesisyon ng hindi kailangan magpaliwanag. Magsalita kapag may lumabag o umatras sa pattern na matagal mo nang nakita ang katotohanan. Mga maliit na action na paulit-ulit. Binabago kung paano ka tratuhin ng tao at mas mahalaga kung paano mo tratuhin ang sarili mo. Kung nakakonect ka sa video na ito, mag-reflect ka at mag-comment ng 1 linya sa baba. Pinili ko ang respeto sa sarili. Commitment ito, hindi lang sentence. Salamat sa oras na nilaan mo rito, sa malalim na pag-iisip at sa pagpili ng growth kaysa comfort. Kung gusto mo pa ng stoic insights tungkol sa boundaries, discipline, at panloob na lakas, mag-subscribe at manatili ka. Hanggang sa susunod, lakaran mo ang landas mo ng kalmado, matatag at walang apology.